Hello, Taurus! Welcome back! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading tayo ngayon para sa sign ng Taurus. Kunin nyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo, tapos nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na video ang siyang makakarelate tayo. Ay, tumalon. So, subscribe lamang po para mabutan natin ito. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring sa mensahe ng isang card na to, sa oracle card o sa iba pang cards. Ibang deck to eh. So, tune in lang. Kung wala pa rin, okay lang yan. Maraming tarot readers out there. Huwag kayo mag-alala. Nawawala na ng gana. Yan ang core energy na nakuha ko. Nawawalan na ng gana si Taurus, parang tinatamad na, parang wala ng spark. Kung relasyon man ito as in romance o relasyon sa trabaho, sa mga katrabaho, ganun pa rin ang energy na nararamdaman. Parang ayaw na kumilos, ganun ang pakiramdam. At ito na nga po, ang pag-alis. Merong aalis na hindi nawawala ng pag-asa. Medyo nawala na ng pag-asa si Taurus sa kanyang relationship. Doesn't matter kung romansa or career, relationship with workmates, relationship with boss, or relationship with a lover. So, medyo tinatamad na, nawawala na ng gana si Taurus, pero pwede din na nawawala na ng pag-asa, ayusin pa, nagawa niya ng lahat, pero hindi siya nawawala ng pag-asa para sa sarili niya, at siya ay maaaring aalis na towards somewhere new. Ayaw niya nang magbulag-bulaga. Tingnan mo yan, oh. Feeling trap. Pag upright to, trap, and pwede din na nagbubulag-bulagan. Ngayon, reverse, mukhang makakalaya na sa isang sitwasyon na for the longest time ay parang kinahon siya. Siguro, ikaw, Taurus, nararamdaman mo itong relasyon na ito ay hindi na siya, parang you've tried everything. Nagawa mo na lahat, binigay mo na ang lahat, nagsakripisyo ka na lahat, tinabaho mo na siya. Si Taurus pa naman din ay hindi tamad. Tatrabahuhin niya, pero pagod na siya sa kaka-overthink. Tingnan mo, magasunod yan, no, swords. Pagod na siya kakaisip ng mga bagong paraan, and so itasarado niya na itong chapter na ito ng kanyang buhay. Kung work-related ito, maaaring magre-resign na si Taurus. Kung love-related naman ito, pwede makikipag-break siya, cool off, magpapahinga, magta-travel muna. Actually, kung ikaw ay cross-watcher, huwag ka mawala ng pag-asa kasi pwede naman na magta-travel lang si Taurus. Dahil magpapakalayo-layo muna siya. Sa mga naniniwala sa cool off, maaari magko-cool off muna kayo. O pwede din na merong distance between the two of you. And sasadyain ni Taurus na magkaroon ng distansya muna sa ngayon. King of Swords, you could be dealing with an air sign. Libra, Gemini, Aquarius. Huwag masyadong maging tied up dun sa signs na yon. Pero merong isang tao na masyadong mataba ang utak. Ang daming iniisip, ang daming ideas, pero hindi naman ini-execute yung ideas na yun. And pwedeng nawawalan na ng gana. Tingnan mo, paulit-ulit ang enerhiya na napipick up ko, mabilis matatapos to, feeling ko. Knight of Wands, mabilis ang mga pangyayari, mabilis ang pagpapalaya ni Taurus sa kanyang sarili. Merong isang presensya ng isang tao, yung sinabi ko kanina na mataba ang utak, pwedeng older than you, pwedeng kuya mo, pero pwedeng ito yung lover mo, pwedeng ito yung boss mo. So, sobrang talino niya, hindi na siya, sobrang gulo na ng utak niya. At pwede kasi na pinapasa niya sa'yo, parang hindi na makahinga si Taurus, hindi ka na makahinga doon sa mga kung ano-anong naiisip nitong tao na to na hindi niya naman ini-execute. Pwedeng ikaw yung kumikilos, ikaw yung nag-execute, ikaw yung nagtatrabaho since masipag ka. At itong tao na to parang wala lang sa kanya na tapon siya ng tapon ng mga ideya na hindi niya naman gagawin at ine-expect niya na ikaw ang mag-execute. Na-expect niya na ikaw ang tatapos. At dahil doon, feeling mo nalilimitahan ka kasi yung opinion mo hindi nagmamatter o yung gusto mong gawin ay hindi nagmamatter. At parang
for the longest time siguro or dati ikaw ay napapraning lang or na parang hindi ka makatulog dahil sa mga dami ng pinapagawa. Kung trabaho ito, parang ang dami-daming gustong ipa-execute sa'yo, pero hindi na sinasakatuparan ang sarili mo, ang mental health mo. Okay, so si Taurus ngayong buwan na ito, ang ganda oh, pwedeng hindi maganda sa'yo kasi nga pag-alis 'to, pag sarado ng chapter. Pero maganda para kay Taurus kasi finally, uupuan na ni Taurus ang kanyang naiisip na i-assess ang kanyang relationships, i-assess ang kanyang pinagdadaanan. Bakit ba ako nagkakaganito? Saan ako patungo? Saan ako papunta? Ano na bang nagawa ko? What went wrong? How can I be better? Can I do better? Yan ang judgment. Parang ito ay pagre-reassess o pag-iisip muli ng mga paraan kung paano mapapabuti ang takbo ng iyong buhay o mapabuti ang iyong sarili. And as a result, you will come to a conclusion na isarado na ang chapter na ito o mag-move on na o mag-move forward sa isang sitwasyon na alam mo mas makabubuti para sa iyo. Mabilis ang pangyayari dahil may Knight of Wands dito. Kung ibang tao ito, Aries, Leo, Sagittarius, sila ang tutulong sa iyo para makalaya na diyan sa isang sitwasyon na nagkakahon sa iyo. Merong celebration. Once makalaya ka, magkakaroon ng isang celebration. Makikita mo ang liwanag ng bukas this August. Kung hindi this August, uumpisahan mo this August ang isang journey para mapalaya ang iyong sarili sa mga sitwasyon na hindi na natutuwa, hindi ka na natutuwa, parang napapagod ka na, nawawalan na ng gana. Nawawalan na ng gana. Kahit pag-gaano ka stable, hindi naman kayo nag-aaway, pero parang nag-die down. Alam mo yung constant um, example na parang nag-fall apart na, nagsisimula na mag-fall apart at nare-recognize niyong dalawa yun ng iyong karelasyon. Na-fall apart na kasi parang hindi na tayo tulad ng dati, hindi na tayo na-excite sa mga bagay-bagay. Pwede din na worst case scenario, hindi na na-excite sa isa't isa. May mga bagay na sadyang hindi na exciting para sa'yo at para sa karelasyon mo romance. Kung trabaho naman, ganun din. Pero mga bagay na dating ginagawa mo nagpapa-excite sa'yo, pero ngayon parang, hindi na ako natutuwa. Pwede kasi may isang tao na, yan, bago tong tao na to, pwedeng bagong boss, pwedeng very smart, very intelligent, pero minsan yung intelligence niya, walang puso. Alam mo yun? Pwedeng bago yung tao na yan sa company nyo, at boss mo siya, ang tagal mo na doon sa company pero hindi siya yung katrabaho mo. Pwedeng nalipat kasi department eh. So, yung tao na yan, parang, shit, bakit ganito to? Parang, alam ko magaling naman ako, masipag ako, pero bakit parang nawala bigla yung, sa isang iglap yung sipag ko parang natabunan ng apathy, ng kawalang pakialam. Parang gusto mo na lang magsulo o pwede din na realize mo na mas okay ka as solo. Basta gusto mo na lang na maging steady lang. Siguro hindi mo din pinapakita o hindi mo pinaparamdam, hindi mo bino-vocal, hindi ka vocal about your inis dito sa tao na to. You're trying to be as professional as you can. Parang I'm just staying for the money. Parang bahala na si Batman, basta ako nag-enjoy pa na, hindi, nag-enjoy. Tinatry ko na maging okay ang lahat kasi may pera naman na involved. I'm just here for the money. Pero kung bibigyan mo ako, tatanungin mo ako, ayoko na, parang hindi na siya aligned dun sa gusto ko. Kung hindi ganun, hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari sa paligid. Parang it's taking a toll on my mental health. Parang feeling ko hindi na ako nag-grow at gusto ko nang umalis. Yung apathy na yan, gusto mo nang umalis. Nagko-cause siya ng pagre-reevaluate sa mga choices mo in life at pagsasarado ng chapter. Ayan, tingnan mo, meron nag, nag, parang may nabuhay na muli, may na-resurrect mula sa isang seed lamang o parang may isang yumabong, parang dating tinatanim na idea, ngayon parang ready to release na, ready to go out in the open. So, pwedeng dati mo pa iniisip na mag-resign ever since na dumating tong tao na to, or ever since na nagkaroon ng strong influence itong tao na to sa kind of work that you do. At dahil doon, parang, parang na-open na yung mind mo na parang, siguro it's time for me to get out of my comfort zone. Siguro it's time for me to venture into something else, to travel
At parang siguro gagawin ko na lang 'to, pera-pera na lang, gagawin ko na lang 'to for the money at hindi na ako mag-e-exert ng extra effort para lang mapasaya 'tong taong 'to kasi parang I don't feel recognized naman. So whatever it is, that world, 'pag nagsarado yung chapter na 'yan, magiging malaya, ito paglaya at parang ayan, tingnan mo, hot air balloon with flowers, ready to go on an adventure sa isang with positive view of hindi mo alam what's out there, hindi mo alam kung saan ka patungo, pero masaya ka na makakaalis ka na finally or meron kang patutunguhan na hindi man certain, pero alam mo na basta makaalis na lang ako dito. Kailangan ko makaalis na lang dito. And it's a situation na uh, nakakawalang gana na. Yung ganun. Ang laki ng influence nitong King of Swords na to. Yun nga, yung Libra, Aquarius, or Gemini. Very, very, matalino siya eh, pero yun nga, parang meron siyang ibang ginagawa na hindi naman siya nagpo-follow through. Utak lang ang ginagamit niya, wala siyang empathy, walang compassion. Siguro nagpapa-OTTY yan. Oh guys, meron tayong quota na ganito, kailangan natin gawin yan, heads up lang, blah 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 blah. Pero never niya kayong tinanong kung kumusta ka. Pwedeng partner mo yan. Pwedeng partner mo na may age gap kayo, pero pwede din na boss mo yan. Kasi general reading tayo ngayon, kaya take what resonates lamang. Pero ang pinakamaganda dyan talaga, itong world card, judgment, magta-transition pa nga sa world card. Pero pwede din nga na ready to close the chapter ka na, no? Pero biglang mapapaisip ka pa na, tama ba yung ginawa ko? Parang, bakit ako umalis? Ganyan. Pero ang maganda dun, handa ka nang umalis, alam mo sa puso mo na hindi man wala mang kasiguraduhan kung aalis ka, alam mo na ito ang magpapalaya sa'yo. So, mukhang ikaw ang magpapalaya sa sarili mo. Hindi ko alam kung sino itong Knight of Wands na ito. Pwede nga ang partner mo. Ito naman yung fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Merong mensahe na darating sa'yo. Pwedeng promotion yan. O pwede din naman na offer, job offer. O pwede din na parang project lang para lang maganahan ka muli, magkaroon ka ng motivation in life. So, yung tao na yan ay darating sa buhay mo, pwedeng old friend yan, o parang mangungumusta lang sa'yo, o gusto mong i-take tong racket na to. Pag take mo ng racket na yon, pwedeng hindi ka totally lalayas dun sa trabaho mo, pero pag take mo ng racket na yon, doon mabubuksan yung isip mo na parang, I needed this all along. Kailangan ko lang ng distraction sa current kong ginagawa or sa comfort zone ko. It's either that project will make you realize na kailangan mo na talagang umalis, siya magiging mitya para makaalis ka, o pwede naman na lang siya, parang breath of fresh air lang sa current na kinalulumukan mo na sitwasyon. Very big word ang kinalulugmukan, pero whatever your situation is, this person will make you realize na you are in the wrong relationship. Doesn't matter kung ano yung third party yan. Feeling ko hindi siya third party. Yun yung nararamdaman ko sa kanya. Hindi siya third party. Pero siya ang tao na magpaparealize sa'yo na masyado ka ng engrossed or lugmok dyan sa sitwasyon na hindi naman nagbibigay ng growth sa'yo. O parang nagiging stagnant ka na lang dyan. Pwedeng new person yan, pero parang siya, it's either mas bata sa'yo ng konti. The call. It's time to get out of your comfort zone. Siguro parang feeling mo ang ganda-ganda na kung nasaan ka kasi tingnan mo yung kastilyo mo, flower. Ang ganda na ng sitwasyon ko dito. Pero pag silip mo doon sa bintana, pag-assess mo at paglaya mo, doon mo makikita na, oh, there's a better world out there. Maybe I should start exploring. So, tatawagin ka niyan ng may calling talaga na bubulong sa'yo every now and then. Magiging malakas siguro this August at hihimukin ka no na lumabas sa kung nasaan ka ngayon. Doesn't matter kung makipag-break ka, doesn't matter kung magre-resign ka, basta mabibigyan ka ng oportunidad ng universe para sumilip at makita ang mga blooming flowers around you. Everything is thriving and maybe you might want to check it out, explore, at baka nandoon talaga ang magpapaligaya sa'yo. Tingnan mo, flowers and flowers. Journey towards something blossoming. Pwede din naman ikaw ay nasa proseso ng blossoming, parang pagdadalaga ni Maximo Oliveros, gano'n. You are blossoming into something, into someone new. Pero hindi ko sure kung this August na mangyayari yun. What I'm getting this August is yun nga, parang nawawalan ka na ng gana.
Di ko alam kung tatagal yung walang gana na yan this August. Pero yun yung magiging parang journey mo. From nawawalan ng gana, eventually, you might travel or move away from that. And there's this person na lalayuan mo na, you're just doing it for the money. Pero if merong isang tao na magsasabi sa'yo, bubulong. Pwede kasi intuition mo lang yan, bubulong sa'yo na parang, oh, tanggapin mo na tong project na to, i-take mo to, para makita mo yung paligid mo na blossoming, to help you get out of your comfort zone, okay? So, subscribe lamang po para maabutan yung pag-upload ng next na videos. At sana abutan ko kayo ulit next time. Makita ko kayo ulit next time. Ako po si A. Iwan ko na yan dyan. Salamat for being here, Taurus, and see you soon. Bye!